Sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, Yes! at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Isa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin yung ating minimithi. Put your hands together and welcome with level 10 energy, Congressman, ang idol nating lahat, batang-bata, Congressman Leandro Leviste! Woo! Former Speaker Bebot Alvarez, Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Secretary Al Cusi, Attorney Topacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-imbita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Ito po ay ang limang araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang Rage Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At ang pagbabago ay lalong kinakailangan ngayon dahil sa krisis sa ating ekonomiya. Ako po ay nagpapasalamat din kay Mayor Baste dahil sa kanyang imbitasyon sa amin noong March 28 sa Araw ng Davao. At noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makakapunta sa Maynila. Mukhang nandito na ang ating first batch, so sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga Davao lang ang pwedeng pumunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila at nagsimula po tayo ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, Yes! at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Yes! Yes! Basta tayo po ay gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. At bilang mga representante sa Kongreso, kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Congressman Leviste. My God, you're so young. Para ka lang estudyante ko nung college. Okay? But you are wrapped in a what? A wisdom of a 70-year-old man. Ang galing! Palakpakan nun natin ulit siya. Guys, lalo yung mga Gen Z doon kanina, I challenge you. Grabe, no? Yan, ang galing. Okay? Guys, another speaker in the house.
Alright? So, please welcome. Are you excited? Kung sino ang susunod? Ay, wala akong narinig. Are you excited? Who's speaking next? Okay. Alam nyo ba na ang energy ng speaker ay nakadepende sa energy ng audience? Okay? So kung ano tayo as audience, ganun din yung speaker. So kung tutulog-tulog tayo na audience, tutulog-tulog din yung speaker. Okay ba? Kaya dapat lagi tayong awake at nakikinig sa mga sinasabi. Because this will spell the future of our country. Yes or yes? Okay, so at this point, I'll call in. And please welcome him with the Level 10 Energy, Congressman Paulo Marcoleta. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayong pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init, pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung namomroblema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko bang inyong commitment? Oo, grabe naman. Umeport na nga si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Doon nyo isigaw yan sa Liwasan para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Anong meron? Ano daw? Meron. Oh, yung mga nasa Liwasan daw, pupunta ng batasan bukas. Gusto nyo ba yun? Ipadama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. No? Merong Attorney Vic Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami palang iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin yung ating minimithi. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At marami pong salamat sa spitting image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte.
isa pong karangalan na nandito po ako at asahan nyo po na magiging kasama nyo ako, magiging katuwang nyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you so much, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po.